Sa pambansang kamalayan ng mga Pilipino, may isang paulit-ulit na karakter, ang Amerikanong tagapagligtas. Mula sa pagtatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano hanggang sa pagpapalaya ng Maynila noong 1945, naging pare-pareho ang naratibo. Kapag nasa panganib ang Pilipinas, darating ang Washington na may napakalakas na puwersa upang ituwid ang lahat. Ngunit ang ugnayang pandaigdig ay hindi isang pelikulang Marvel. Walang mga bayani at tiyak na walang mga tagapagligtas. Mayroon lamang mga estado na kumikilos batay sa kanilang sariling rasyonal na interes. Ngayon, habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, sinasabi sa atin na ang Mutual Defense Treaty ay isang matibay na panangga. Ngunit kung titingnan natin ang malamig at matigas na matematika ng game theory at ang fundamental na mga prinsipyo ng realist IR theory, may mas madilim na realidad na lilitaw. Hindi pinoprotektahan ng Estados Unidos ang Pilipinas dahil pinahahalagahan nito ang soberanya ng mga Pilipino. Ginagamit nito ang Pilipinas bilang isang taktikang harang upang pabagalin ang isang kapantay na katunggali. Sa bidyong ito, aalisin natin ang sentimentalidad at susuriin ang tragedy of great power politics. Ipapaliwanag natin kung bakit, sa mata ng Washington, ang Pilipinas ay hindi isang kasosyong dapat iligtas, kundi isang pawn na dapat laruin. Ang heograpiya ng pagpigil, Rimland ni Spikeman. Upang maunawaan kung bakit narito ang US, kailangan nating balikan si Nicholas Spikeman, ang ninong ng estratehiyang Amerikano. Sikat na sinabi ni Spikeman, ang heograpiya ang pinakapundamental na salik sa patakarang panlabas ng mga estado sapagkat ito ang pinakapermanente. Binuo ni Spikeman ang Rimland Theory. Iginiit niya na kung sino ang kumokontrol sa gilid ng Eurasia, ang Rimland ang kumokontrol sa mundo. Nasa pinakasentro ng First Island Chain ang Pilipinas. Hindi ito isang gantimpala para sa Pilipinas, isa itong geographical na sumpa. Para sa Estados Unidos, ang Pilipinas ay isang plug sa bote. Kung hawak ng US ang Pilipinas, nakakulong ang hukbong dagat ng China sa South China Sea. Kung mawala sa US ang Pilipinas, magkakaroon ang China ng Blue Water na akses sa Pasipiko na direktang nagbabanta sa Hawaii at sa kanlurang baybayin. Tulad ng argumento ni John Mearsheimer, ang pangunahing tagapagtaguyod ng offensive realism, ang mga dakilang kapangyarihan ay hindi naghahangad ng alyado dahil sa pagkakaibigan. Nais nila ng mga offshore balancer. Nasa Pilipinas ang US upang tiyakin na hindi magiging regional na hegemon ang China. Sa sandaling hindi nakapakipakinabang ang Pilipinas para sa tiyak na layuning iyon, o sa sandaling maging masyadong mataas ang gastos ng paghawak sa plug na iyon, maglalaho ang tagapagligtas. Ito ang asymmetry of interest na madalas hindi pinapansin ng Maynila. Ang game theory ng pagtalikod laban sa pagkakasangkot sa pag-aaral ng mga alyansa, tinatalakay ng mga iskolar tulad ni Glenn Snyder, ang Alliance Dilemma. Ang bawat maliit na estado sa isang alyansa ay humaharap sa dalawang takot, pagkakasangkot at pagtalikod. Ang pagkakasangkot ay kapag nadadala ka sa isang digmaan ng iyong malaking alyado na hindi mo naman nais. Ang pagtalikod ay kapag iniiwan ka ng iyong malaking alyado sa oras na maging seryoso ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, tila nararanasan ng Pilipinas ang pareho. Sa pagbubukas ng mas maraming base sa ilalim ng EDCA, ikinakasangkot ng Pilipinas ang sarili nito sa isang posibleng digmaan ng US at China tungkol sa Taiwan. Isang alitang walang direktang kinalaman sa teritorial na integridad ng Pilipinas. Ngunit narito ang punto ng game theory. Mas mataas ang insentibo ng US na talikuran ang Pilipinas kaysa iligtas ito. Isipin ang payoff matrix. Kung sakupin ng China ang isang bahura o isla at makialam ang US, nanganganib ito sa ikatlong digmaang pandaigdig. Nanganganib ito sa palitang nuklear. Nanganganib ito sa ganap na pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Ipagpapalit ba ng isang rasyonal na aktor sa Washington ang Los Angeles para sa Pag-asa Island? Sasabihin sa iyo ni Stephen Walt, ang lumikha ng balance of threat theory, hindi.
Palaging uunahin ng mga dakilang kapangyarihan ang kanilang sariling kaligtasan kaysa sa teritorial na integridad ng isang sekundaryong alyado. Ang mga red line ng US ay sadyang malabo dahil nais nilang magkaroon ng kakayahang umatras kung maging masyadong mahal ang pagliligtas sa Maynila. Ang security dilemma, ang target sa iyong likod. May karaniwang maling akala na mas maraming tropang Amerikano ay katumbas ng mas malaking seguridad. Ngunit binigay ni Robert Jervis, isang higante sa IR theory, ang konsepto ng security dilemma. Kapag pinataas ng isang estado ang seguridad nito, sa pamamagitan ng pagpasok ng mga missile at base ng US, automatiko nitong binabawasan ang seguridad ng kapitbahay nito, ang Tsina. Hindi nakikita ng Tsina ang mga base na ito bilang depensibo. Nakikita nila ito bilang isang pagkakubkob. Sa pagganap bilang unsinkable aircraft carrier para sa US, epektibong naglagay ang Pilipinas ng bullseye sa sarili nitong noo. Sa isang tunggalian, ang unang gagawin ng Tsina ay hindi ang atakihin ang San Francisco, kundi ang i-neutralize ang mga banta sa sarili nitong bakuran. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang magiging pangunahing larangan ng digmaan. Sa senaryong ito, ang US ay ligtas dahil ang digmaan ay nilalaban 7,000 milya ang layo mula sa Washington. Ang Pilipinas, gayunpaman, ay masisira. Ito ang definisyon ng isang buffer state. Ang buffer state ay hindi naroon upang iligtas. Naroon ito upang saluhin ang unang suntok upang hindi na ito kailangang gawin ng superpower. Konklusyon. Ahensya, higit sa dependensya. Kaya bakit hindi ang US ang tagapagligtas ng Pilipinas? Dahil ang pagliligtas ay nagpapahiwatig ng moral na obligasyon. Sa mundo ng realpolitik, walang moralidad, tanging malamig na kalkulasyon ng kapangyarihan. Mananatili ang US hanggat ang Pilipinas ay isang murang paraan upang pigilan ang Tsina. Ngunit sa sandaling magbago ang laro, sa sandaling mag-alok ang Tsina sa US ng isang grand bargain, o sa sandaling tumutol ang opinyong publiko ng Amerika laban sa mga forever wars, matatagpuan ng Pilipinas ang sarili sa parehong posisyon ng South Vietnam noong 1975 o ng mga Kurd sa Hilagang Syria. Ang landas na pasulong para sa Pilipinas ay hindi ang paghahanap ng mas mabuting tagapagligtas. Tulad ng mungkahi ng maraming iskolar ng IR, ang tanging paraan upang mabuhay ang isang middle power ay sa pamamagitan ng multi-alignment at strategic autonomy. Sa paglalagay ng lahat ng itlog nito sa basket ng Amerika, nawala sa Maynila ang kanyang leverage. Naging isang pawn ito sa isang larong hindi nito kontrolado. Kung nais mong mabuhay sa tragedy of great power politics, kailangan mong tumigil sa paghihintay ng tagapagligtas at magsimulang kumilos bilang isang soberano. Sapagkat sa laro ng mga imperyo, ang gantimpala ang laging unang isinasakripisyo. Kung nakatulong sa iyo ang malalim na pagsusuring ito sa IR Theory, pindutin ang like button at mag-subscribe. Sa tingin mo ba talagang darating ang US kapag pumutok ang unang putok? O isa lang ba tayong buffer? Pag-usapan natin ito sa mga komento.